That is for 3 years. Ganito ang itsura mo. Oo. Sabi ko, hindi ko puputulin ang buhok ko hanggat hindi ako nakakaalis ng kalye. Wala na akong maano na trabaho. Hanggang sa natutulog na ako ng gabi sa kalsada. Minsan sa Mandaluyong. 1 buwan lang to, kaya kaya mo yan. Ito talagang sapalaran. Hanggang sa napunta na ako ng Bewo, doon ko naranasan hindi maligo ng 1 buwan. Natatakot din ako sa future ko, pero hindi ako natatakot matay ako. Naniniwala ako na malalampasan ko yun. Pag natutulog ka na sa gabi, tapos nakikita mo yung diploma mo, anong pumapasok sa isip mo noon? Naiyak. Kasi hindi naman ito ang ipinunta ko sa Manila. Siyempre, hindi naman yan ang gusto ko eh. Hindi pangkabangbuhay nandun ako. Mga kapuso, alam nyo bang mahigit 4 na milyong Pilipino ang walang permanenteng tirahan? Siguro nakikita ninyo sila sa lansangan, kumakatok sa inyong sasakyan, nangangalakal ng basura, nakikita nyo siguro silang kumukuha ng mga plastic o nanghihingi ng pagkain sa inyo. Madalas binabaliwala natin, pero ang bawat isa sa mga taong lansangan ay merong kwento ng katatagan. At ang kasama ko ngayon dito ay isang dating taong nakatira sa lansangan. Welcome to Ailes and George. Welcome po, Ms. Okay, Caroline. George. Ilang years ka sa lansangan? Since 2013, Hanggang until pandemic. Pero yung 6 2013 years. ngayon, hindi naman siya dire-diretso. Minsan nakakapagtrabaho ako Oo. konti, minsan balik na naman. pag titingnan kita ngayon, hindi iisiping homeless ka or dati kang nakatira sa lansangan. Ang alam ko, based doon sa research, ikaw ay taga Borongan, Eastern Samar. Borongan. Oo, taga ron si Tito Boy. Yes. Boy Abunda. Waray din niya si Kuya Boy Abunda. Oo, si Kuya Boy Abunda. At sa aking pagkakaalam, correct me if I'm wrong, nakapagtapos ka ng kolehiyo. Opo. St. Mary's College, Borongan. Nakapagtapos ako ng computer secretary. 2 years siya. Yung ng steno. Oo. So, anong nangyari? Paano ka napunta sa Maynila at naging homeless? Isa yan sa mga rason ng mga taga-probinsya na pumupunta ng Manila para makipagsapalaran. Yun din ang naging dahilan ko na for a better future, better work, better opportunities, lahat mas maganda. So, pumunta ka ng Maynila para maghanap ng Maghanap trabaho. ng trabaho. Kahit na pwede naman sa Eastern Samar. Pwede naman doon, pero much less opportunity doon Oo. compared here. Pero doon kasi, kung masikap ka lang din, makakapagtrabaho ka rin. Kasi pagkatapos ko ng makagraduate doon, ay nakapagtrabaho na ako sa mga tindahan, mendicer o anuman, para mabuhay lang. So, anong ginawa mo? nag-ipon ako, sa Nag-ipon boss. ka. Kung mayroon akong na trabaho dito, yun talagang bala ko. Ganon kadali ang nasa isip ko. Madali ang Manila, pupunta ka lang doon, you will look for a job and you will be hired. And that's all. Pagdating mo Ganun. dito, Hindi pala ganun. magkano yung dala mong pera nung pumunta ka dito? Mga siguro 10. 10,000. Malaki na rin yun at that Oo. time. Oo. Meron akong naging kaibigan doon sa Pasig, sina Kuya Julius. Doon ako pansamantala muna doon. Naglagi for 1 taon. Tapos naghanap ako ng trabaho. Hanap ako sa call center. Mga siguro hindi naman ako pinalad. Mga 1 buwan lang. Sa internet shop. Makapaghanap ang trabaho. Kahit sa palengke. Sige, okay. Oo. Wala kang nahanap na trabaho? Meron naman, pero hindi siya sapat. Ano lang siya? Trabaho, pera, bahay, gastos. Umiikot lang siya. May trabaho ka, pero hindi naman siya Sapat. sapat. Paano ka naging homeless? Kasi bata pa ako noon. Mga siguro 23 lang siguro noon. Noong 2011 at that time. So, hanap-hanap ng trabaho. Pero ang iba, masyadong mga matataas ang mga requirements. Kailangan 4 years
2 years lang naman ako. Pero hopefully, makahanap ng iba. Hanggang sa wala na akong maano na trabaho, siyempre naubos na rin yung ipon ko. Hanggang sa natutulog na ako ng gabi, wala ka namang sa kalsada. Minsan sa Mandaluyong. Natutulog ka na lang sa kalye. Sa asawa ko. Meron akong mga dala-dalang resume. Minsan meron doon, kahit janitorial, pasa ka ng resume. Oh. Wala naman tumawag hanggang sa ngayon. Oo. So, mahirap siya. Naging mahirap. So, kailan ka nagsimulang manirahan na sa kalye? Year 2013. Yun talaga ang turning point ko ng buhay ko. Naghanap ng trabaho, tapos wala nang mahanap ng trabaho. So, ang isang araw, naging 2 araw, naging 1 linggo, hanggang naging 1 buwan. Nagtambay ako doon sa nagtahan, sa ilalim ng tulay. Pwedeng tulugan yan paggabi. Hindi ko pa iniisip na street people na pa ako doon, street person na ako. Noong una, hindi mo pa Hindi ko pa naisip? naisip. Siguro 1 buwan lang to, kaya mo yan. Ito talagang sapalaran. Hanggang sa napunta na ako ng Bewok. Yan. Doon ko naranasan, hindi maligo ng 1 buwan. Literal. At that time. At that was July 2013. Hindi ka naligo? Hindi pa ako naliligo, walang bihisan. Ang dala-dala ko ng mga requirements, transcript of record, diploma, birth certificate, ano man kailangan, resume, ID. Oo. Dala-dala ko yan. So along the way, may mga nakakilala ako. May mga pidingan pala. Mga feeding, oo. Ang dami pala doon sa Manila that time. Hindi ko naman alam ang Manila pa. Totoo. Hindi pa ako nakapunta ng Manila kasi sa Pasig pa naman yun. Totoo yan, maraming feeding doon. Ginawan ko ng documentary yan eh. Biyaheng Sikmura. Biyaheng Sikmura. Si Tagpi, kilala ko yan. Kilala mo si Tagpi. Sa lahat ng feeding session sa Maynila, may isang muka na di nawawala. Nakasin na kasi akong bata pa ako. That Si 2013, yung Bibilay-Bilay, yun ang nagturo sa akin paano Si mabuhay Jeric. sa kalye. Yes. Yung yung Oo, si Tagpi. Yeah. Minsan tawag sa kanya si One Face. Mm. Baka nandun ka sa docu namin. Wala pa. Wala pa. During that time, siguro premonition na rin, mga siguro, yung mga, 2012 yata yan, 2011. Pinanonood ko na yan. Biyaheng Sikmura, nagpipiling ka doon sa Mumbai. Correct. Nagpipiling ka doon sa mga sa Quiapo, Sa natulog ka sa sa kalye. JR, oo. Sina JR, Oo. sina Ate Angelina. Oo. Yan, kilala ko yan. So, na-meet mo tong si Tagpi. Yan ang Tapos? nagturo sa akin, maging matalino ka. Siya ang nagtuturo sa may piling doon, may piling dyan. Nalaman ko hindi ka magugutom. Wala ka nga lang pera, wala ka nga lang bahay, pero hindi ka magugutom. Ang una kong nakitang pidingan talaga, mula Bewok, kasi ang mga street people doon, punta na tayo ng Mumbai. Hindi ko naman alam yun. So, sama lang din ako. Sige. Punta kami doon sa UN. Nagpapakain na sila doon. May mga Koreano ring nagpapakain. Doon yan sa may... Luneta. Ay, sa may grandstand. Oo, sa may Kalabaw. Pastor Song. Oo. Tapos mayroon din Koreans doon sa Remedios. Our Lady of Remedies. Catholic yun. Pwede nga St. din yan Paul doon. nagpapakain din. St. Paul, may lista-lista din doon. So, yun ang ginawa mo. Hanggang sa napunta ako ng Hospicio de San Jose. Pero, nung una kang nasa lansangan, hindi ka ba natakot? Natakot siyempre. Pero hindi na ako natakot Hindi, kailangan matibay. nung bago pa lang. Hindi naman. Pero natatakot din ako sa future ko. Pero hindi ako natatakot matay ako. Naniniwala ako na malalampasan ko yon. Ano yung buhay sa kalye? Masaya, malungkot, mahirap. Lahat nandun, emosyon magagamit mo. Bakit masaya? Masaya kasi marami kang mga nakikilala. Marami kang matututunan. Malungkot dahil taong kalye yan Hindi ka naman dapat magsaya. Maging masaya ka na maging taong kalye. At meron di ka rin dapat matutunan. Lahat nalungkot ka, naiyak ka, natakot ka, syempre. Anong pinakamahirap na bahagi ng pagiging homeless? Kusgahan ka. Husgahan. Wala kang pakinabang.
Yun ang naririnig ko pag may feeding, nakapila kami ang babaho namin. Ay naku, ano babahan. Wala kasi mga trabaho kasi ngayon, ang dyan lang yan. May Ang lakas-lakas mga naman. addict pa. Oo. Pero awa ng Diyos, hindi ako nag-addict. I never Kahit went kailan? to drugs. I never Kahit to solvent? rugby, no. Iniisip ko, pag maganyan-ganyan ako, lalo akong masasalak sa hindi magandang hangarin sa buhay. Naririnig mo yon na sinasabi sa Oo. inyo na Ay, talagang, nag-o-observe talaga kasi ako eh. Nidistansyahan ka talaga ng tao. anong pinakamasakit na narinig mo? Naku, nanakawan tayo niyan. Naku, taong kaliya. Dito tayo. So, okay lang. Totoo naman eh. So, wala akong ano doon. Totoong tayong kalye, pero hindi Mm. nyo naman sila pagnanakawan. Yes. At gusto ko rin balang araw na makakaalis ako sa pagiging tao. So yung mga requirements mo, mga resume mo, dala-dala mo pa rin. Nalalala ko. Bakit hindi mo binitawan yung diploma at yung resume mo after all those years na nasa kalye ka? Yun lang ang pagkakataon ko maka-apply. Pag natutulog ka na sa gabi, tapos nakikita mo yung diploma mo, anong pumapasok sa isip mo noon? Naiyak. Oo. Naiiyak ka kasi Kasi hindi naman ito ang ipinunta ko sa Manila eh. So, yun. Parang useless. Useless talaga siya. ang alin? Ang pag-aaral ko. Yun yung naisip mo Mm. noon. Hindi madali magpunta ng Manila. Totoo yan. Kung privilege ka, may marami kang pera, ano ka doon. Napadali lang yun. At saka kung 4 years ka or CPA ka, hindi mo talaga dadanasin ng ganito. So pag nakikita mo yung Ano, diploma, Transcript of records. transcript ano of yung- records, oo. ano naiisip mo? Sana hindi mawala. Sana hindi manakaw ang bago. Pag wala na, hindi wala na lahat. Kaya inilagay ko dun sa Hospicio de San Jose. So ibig sabihin, hindi mo siya tinapon at hindi mo siya... Hindi. Hindi. Kasi yun lang yung... Yun lang ang pagkakataon ko. So umaasa ka pa rin. Umaasa pa rin ako. Kumbaga yung diploma, ito yung reminder sa'yo na hindi Opo. buong buhay ko nandito ako sa kalye. Oo naman. No. Nasa kalye ako, gumagawa ako ng paraan. Parang nangangalakal. Habang nagpipili may mga karay. So naisip ko, kumikita na, ang ngalakal pa, may pagkain pa. So nangalakal na din ako. Isang sako, naiya pa ako. Siyempre, tapos tatanggalan mo yan ng plastic, tatanggalan mo ng cover, tatanggalan mo ng takip para maging malinis. At that time, 40 pesos ang 1 kilo ng yung malinis pet bottles. Magkanong kinikita mo? Sa isang araw? Sa isang araw, pagka isang sako lang naman, pero nagugulat ako, saan aabot na ng 100? Seryosohin ko na, meron ako mga kaibigan sa Baywalk, natutulog sa Baywalk, naglalakad sila papuntang Araneta Coliseum para mga lakal. So sabi ko, hindi tayo magpipiling. Hindi na, siyempre may pagkain na tayo, may pila tayo, may ano tayo, mayroon tayong kalakal. So sumasama ako. Hindi ko naman alam asan ang Araneta Coliseum. Ang release lang pala ng tren. Mula Dorote Jose, anuhin mo yan, pupunta na ng Cubao. Along the way, meron kayong lilikuan may mga kalakal, may mga junk shop, benta. Benta. 4 yon na sako. Ito mineral, ito lata, ito plastic. Ang karton hindi kasi mabigat. Hindi naman ganun kamahalan. Pero pag mayroon naman, okay lang din. So sa isang araw, magkano kinikita ninyo? 800 pesos to 900 pesos per day. Minsan 1,000 pa nga eh. Ano ginagawa mo dun sa pera? Iniipon ko. Iniipon mo. Meron kaming lagakan sa Hospicio de San Jose, sinisave. Bakit mo Sinisave. iniipon? Natutuwa ako eh. Oo. Nung nasa Pasig ako, halos walang natitira eh. Puro nga lang Oo. sweldo pa lang, kwintado na. Mm-mm. May bahay ka naman syempre. Nung nasa Kalika, wala kang bahay, pero marami ka palang pera. Magkano ang minimum at that time, di ba? Hindi naman naabot ng 800, di ba? Oo. So, inisip ko, mas maganda pala ang ganitong experience. Sa linggo-linggo, ganito, hanggang sa umabot siya ng 40,000. Wow! Yes. Anong ginawa mo sa 40,000? Nung 40,000 na,
bumili na ako ng cellphone, mumurahin lang muna, tapos natuwa ako. Tapos minsan hindi na ako nakapag-feeding kasi inuunan ko ng mga lakal. Pag pupunta ng Quiabo, may logaw doon pag Bernes. After that, okay na yan. Bibili ka na lang ng pagkain along the way sa tanghalian mo. Mga lakal ka. Tapos yung iba, mga kasama ko sa kalye, mga yagit din. May yagit ang tawag sa amin eh. Meron ding mga karay-karay na, minsan natatamad sila isang sako lang. Binibili ko na lang ang kalakal nila. Nagbabay and sell na lang ako. Wow, naging negosyante Oo, ka pa sa naging kalye. negosyante na ako at that time. Ikaw na nagbabuy and sell ng mga Oo, kalakal nila. At that time, Mm-mm. ang 1.5 malinis yun yung puti. Piso yan. Ang magiging puhunan mo, 200. Minsan umaabot ng 400, 500 ang binintahan. Doon mayroon ka ng 300 na net. Pero saan ka naman natutulog? Sa kalye pa rin naman.